Magandang araw muli at tayo mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Nga po tayo sa panibagong series ng ating topic, which is yung Growing Deep, Being Rooted in God's Word. So yung verse po natin ngayon na matatagpuan sa aklat ng Colossians 3 verse 16. So sabi po dito, ang salita ng Kristo ay hayaan ninyo lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. So, isang bagay na kailangan natin laging tandaan dito sa mundo na dapat ay manatili sa ating mga puso ang salita ng ating Panginoon upang sa ganun ay makasunod tayo sa kanyang naisin at sa kanyang mga tuntunin. So, para po sa ating unang katuruan, sabi dito, our growth are both personal and communal. So yung ating growth as a Christian, sabi dito, is a personal and communal. So hindi tayo magbabasa kung hindi natin pagninilay-nilayan yung kanyang mga salita. Hindi tayo mag-grow. Kung makikinig na lang tayo, magiging stagnant tayo. It's very important na magkaroon tayo ng time na pag-aralan yung kanyang mga salita at lumago tayo individually sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung paano dapat tayong lahat ay magpagamit sa kanyang dakilang presensya. Number 2, sabi dito, we learn more than we teach one another. So, sabi dito, tayo ay natututo higit pa dun sa mga nag-aaral o sa mga tao na busy at sobrang ginugugol na nila yung time nila dun sa kanilang mga trabaho. So, we learn more when we teach one another. So, malalaman natin yan kapag nagkaroon na ng hiraman ng mga gamit, ng mga bagay-bagay. Isang bagay na pwedeng pagtalunan ng kalapit na tirahan na hindi mo kasundo o hindi maganda yung dating. So we learn more when we teach one another. So kailangan nating turuan yung sarili natin na sabi nga ay humingi ng guidance sa Lord at humingi ng tao sa mga pagkakasala na nagagawa natin sa araw-araw. So, number 3 sa dito, isolation is a devil trap. So, siyempre, alam naman natin na kapag ang isang tao ay na-isolate sa ospital, iba na yung iniisip nila at tunay nga na sa part ng bawat isa na nakakaranas ay mas piliin talaga natin na may showcase o may ilahad yung story, yung testimonya mo sa bawat isa sa amin na walang posible sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay posible sa kanyang harapan. So para naman po sa ating application, do not be a fault finder. So huwag tayong maging fault finder dahil mas kailangan ng comfort na boss. So yun, isolation is a devil trap. So huwag natin hayaan na makabayaan yung sarili natin sa araw-araw na ginagawa natin. It's okay to take a diet, but it's very important na talagang basahin natin, pag-aralan natin yung kanyang mga salita at hindi ibahin pa. So yun.
So, para naman po sa ating application sa atin, do not be a fault finder. So, yun nga po yung una kanina. Huwag tayo maging maling tagapanuri, maling tagapag-alaga, o patuloy pa rin sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So, yun. Salamat sa pagtitiwala at patuloy na pakikinig upang matuto tayo pare-pareho sa salita natin, Panginoon. So, number 2, grow by learning and teaching. So, matuto tayo na talagang i-voice out yung mga gusto natin sabihin sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, huwag tayong matakot dahil marami pang itinuturo sa atin ng ating Panginoon na kailangan nating isa pamuhay upang maging tama yung pagpapalakad dito. So, number 3 sa atin, never isolate yourself. So, huwag nating isolate yung sarili natin sa isang bagay lang, sa isang bahay lang. Try natin na talagang enjoy yung mga bagay na lagi niya nang sinasabi, but that time din na sinabi ko na tatanggapin siya doon sa hospital na kanyang pagdadalhan. And we are so blessed that yung tao na yun ay tinulungan tayo na maayos at masettle yung lahat. So, sabi doon, never isolate yourself. Huwag natin isolate yung sarili natin. Let's grow by learning and teaching, and do not be a fault finder. Huwag tayo yung laging hinahanap is yung pagkakamali na nagsasalita. So, isang bagay na dapat nating tandaan na lahat tayo ay hindi perfecto. Lahat tayo ay subject for changes ng buhay natin. So, huwag nating mindset na kaysa ganito, ganyan. Sapagkat lahat tayo nakakaranas. Sabi nga na pagkaka-busy sa mga bagay na ginagawa natin. But we all understand, and thank you for that. So, maraming salamat po muli sa lahat ng sumuporta, nanonood. Patuloy nawa tayo na matuto ng na ibalik yung mga bagay-bagay na nawala, lalong higit yung paglilingkod sa ating Panginoon. So again, thank you for watching this video. I hope you learn, and God bless you.